So, kaya purihin ang Panginoon. Start na po tayo sa ating Bible study. Kahit wala pa yung iba, habol na lang. So, ito po ay naka-record. Then, let's share this video to others, to other friends, to other people, sa ating mga friends and relatives and loved ones para well-informed sila patungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos. At patungkol pa rin sa subject nating spiritual warfare. And under spiritual warfare, meron po tayong magandang topic ngayong gabi. This is about Python spirit. Okay. What is Python spirit? At ano ang sikreto ng Python spirit? Paano siya umaatake? Kalaban po natin yan, Python spirit. Paano siya umaatake sa church, sa mga mananampalataya. So, pag-aralan po natin yan. Pag hindi po natin alam ito, makakasingit-singit yan sa pamilya, sa church. Okay, kaya tayo ay ina-educate ng Panginoon sa salita ng Diyos to know about these secret things laban sa ating mga kalaban. Sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 12, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirit in high places." Yan po mga iba-ibang klase mga demonic spirits or evil spirits na kalaban natin. Hindi raw tao ang kalaban natin, kundi ang mga masamang espiritu. And sometimes, yung mga tao na gumagawa sa atin masama, naninira, o gumagawa ng kasamaan, umaatake sa atin, hindi nila na-realize, hindi nila alam na sila ay biktima ng kapangyarihang kadiliman, biktima ng mga demon spirits na pinagdala sa kanila ni Satanas para sila'y magamit against the children of God, para sila'y magamit sa rebellion, magamit sa pagpinsala, sapagkat ang mission ni Satan and his army, ang mission nila ay to kill, to steal, and to destroy. Yan ang mission ni Satan sa kanyang kaharian. At galit siya sa tao, kahit pa ang tao naglilingkod sa kanya. Yung mga diviner, mga witches, wizards, sorcerers, yung mga nagpa-practice sa black magic at occultism, kahit pinaglilingkuran nyo si Satanas, galit. He still hate you. Galit pa rin siya sa inyo. At nagagamit kayo dahil sa kanyang deceiving tactic na naloko ang mga ahente niya Satanas. But the truth is, the devil hate mankind. Galit si Satanas sa lahat ng tao, whether good or bad, galit siya. Bakit? Kasi every time na nakikita niya ang tao, nandoon yung kanyang jealousy, envy, pride, sapagkat tayo ang the most beautiful creature na nilikha ng Diyos sa ibabaw ng lupa, pamula pa noon hanggang ngayon. At mataas ang kalagayan natin, pinababalang ang tao ng kasalanan. Okay, saka natin pag-usapan yan. So, we who are in Christ, balik tayo sa dating original position, original na kalagayan natin. Nasa mataas na dako tayo, nasa mataas na kalagayan, kasi kasama na natin ang Panginoong Jesus. We are now part of Christ, and we are called the body of Christ, or the church of the living God. Okay, kaya kung sabi na sa Colossians 1:18, Jesus Christ is the head of the body. Tayo mga Kristiyano, maging iba-ibang mga local churches, magkakaiba pangalan natin, pero kung tayo ay mga binubuo ng mga taong ipinanganak sa kaharian ng Diyos, naka-experience ng born-again experience o tiyatawag na regeneration, at tayo ay mga nakaranas ng kapanganan ng kamaguli at pagbabagong buhay, tayo po ay magkakasama, magkakapatid sa Panginoon kahit iba-ibang pangalan ng ating mga churches. We are one, and we are called the body of Christ. And Christ is the head. Kaya makikita nyo, sa larawan ng katawan tao, inilarawan ni Jesus yung relationship
Yung very close, intimate relationship ng church at saka ng Panginoong Jesucristo. Ang church ay sinabing the body of Christ at si Jesus ang head of the body. So, alam natin, ang isang katawan ng tao, pag nawala ng ulo, mamamatay ang katawan. No? Ganon din, ang katawan na walang, ang church na humiwalay sa ulo sa Panginoong Jesus, mamamatay. Okay? Ang church na humiwalay sa katuruan ng Panginoong Jesus, that means humihiwalay siya sa Panginoong Jesus. No? Kung magkagayon, ang church na yan mamamatay. No? Spiritually dies. Okay. So, ngayon, ito ang ginagawa ni Satanas o ng Python spirit. Sinisikap ni Satanas na ang katawan ni Kristo ay patayin. No? Yan ang mission niya, to kill, to steal, and to destroy. Gusto niyang alisin ang church sa mundo sapagkat ang church ng Panginoon, yan po ang tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Tayo po yan. No? At ang church ng Panginoon, tayo, the body of Christ, sa ating pinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang authority, ang kanyang power to destroy the kingdom of the devil, to destroy and paralyze those demonic spirit, and to destroy the works of the devil. Sa atin ipinagkatiwala, ipinasa ng Panginoong Jesus after Jesus resurrected from the dead, He ascended to heaven. Now, He is sitting at the right hand of the Father. Tayo naman ang kikilos, ibinigay niya ang anointing niya, ang power, authority of His name to be used for His glory, at tayo po ang humahawak, ang may dala-dala sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Okay. So every time we minister, ginagamit natin ay ang pangalan ni Jesus. We minister in the name of the Lord Jesus Christ. We pray for the sick, and people will be healed in the name of Jesus. We pray for those people na nasa ilalim ng bondage, ng mga vices, bondage ng mga sakit, karamdaman, in the name of Jesus, and the Lord will set them free. No? We cast out demons in the name of Jesus. And all glory belongs to Him now and forever. Okay. So, let's pray mga kapatid. Hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat. We ask you to anoint us with the fresh anointing of wisdom, revelation, for the glory of the name of Jesus, that we may understand the deep things of the Holy Spirit, even the secret things of your kingdom, the secret things, Lord, that belongs to you. Ito'y ibinabahagi mo sa amin through the Lord Jesus Christ. Tunay na sinabi mo under the Old Covenant na ang mga secret things belongs to the Lord at ang mga revealed things, ang mga hayag na bagay belongs to people. Pero under the New Covenant, through the Lord Jesus Christ, Panginoon, sinabi mo na your people, your disciples who will walk in love, lalakad sa pag-ibig, ay siyang tunay na umibig sa iyo. At iibigin siya ng Ama, at iibigin mo rin siya, at ikaw ay magpapakahayag. You will manifest yourself to them who loves you. Salamat, Panginoon. When there is your manifestation, when there is the manifestation of God, of the Lord Jesus Christ, something good, something great is going to happen. People who are under the bondage of sickness and disease, people who are under the bondage of sin, under the bondage of curses, will be failed in the name of the Lord Jesus Christ. The Lord will set them free. Sapagkat through the Word of God, you will know the truth, because the Word of God is truth, and you will know the truth, and the truth will set you free in the name of the Lord Jesus Christ. Okay. Right now, basahin po natin ang Acts chapter 16, verse 16. Acts 16, verse 16. Ito yung first convert, unang disciples sa Europe. A woman named Lydia was listening. She was a seller of purple fabrics from the city of Thyatira and a worshiper of God. Okay. Nandoon si mananamba na sa Diyos, si Lydia, pero kulang siya sa kaalaman. And the Lord opened her heart to respond to the things spoken by Paul. At binigyan daw ng Diyos o binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia, para maintindihan niya ang mga salita ng Diyos. Okay.
Sa Calvinism, ang interpretation nila nito ay ang Diyos na mimili ng bubuksan ng puso. Kaya pag napili ka ng Diyos na ikaw ay isa sa nahirang napili ng Diyos to be one of His elect, mapalad ka. Pero kung hindi ka napili as one of His elect, malas mo lang. At sa Calvinism, interpretation nila dito sa sinabing, the Lord opened her heart to respond to the things spoken by Paul, namili ang Diyos ng bubuksan ng puso. Sabi ko, ay mali ka ako. Hindi ganyan ang Diyos ng Bible. Ang Diyos hindi namimili ng ililigtas. Ang Diyos nag-i-invite. In fact, ini-invite niya lahat na magkaroon ng kaligtasan. Ini-invite niya na lumapit sa Kanya so that all people might be saved through the Lord Jesus Christ. And those who will come and believe Him will be saved. Matthew 11 verse 28, 29, sabi din, Jesus, come to me all of you who are tired and heavy laden and I will give you rest. Kita nyo, nag-i-invite si Jesus. Ano? Okay. So, ito, kaya si Lydia ay binuksan ng Diyos ang puso niya. Kasi si Lydia mismo lumalapit sa Panginoon. Malapit sa Panginoon. Wala pa nga siya masyadong alam eh. Worshipper of God na siya. And because she was a worshiper of God, nagka-favor siya sa Panginoon. Ano? Binuksan ng Diyos sa kanyang puso. Wala yung pinagkaiba kila Cornelius. Ano? Sa tahanan ni Cornelius, at si Cornelius ay isang centurion, Roman centurion. Ano? O siya ay under ng Roman Empire, government. Siya ay centurion or isa sa mga pangunahing opisyal ng mga sundalo ng Romano. Ngayon, itong si Cornelius ay mapanalangin, nagbibigay ng tithes, patulungin, nag-aayuno, nagfa-fasting. Siya ay godly man, pero problem, hindi niya kilala. Hindi niya kilala yung kanyang gusto sampalatayana. Kaya naawa sa kanyang Panginoon, biniyayaan siya ng kapahayagan. At sapagkat ito si Cornelius ay prayerful, nananalangin patungkol sa kapahayagan ng Diyos, nananalangin, mapalapit sa Kanya at papalapit ang Diyos sa Kanya. Kaya ang Diyos lumapit sa Kanya at binigyan siya ng favor at pinadala sa Kanya si Peter. No? At sinabi doon na si Cornelius, binuksan ng Diyos ang kanyang puso, ang kanyang pangunawa. Why? Kasi si Cornelius ay meron siyang desire na maging lumalim siya sa pagkakilala sa Panginoon. Hindi niya kilala ang tunay na Diyos. No? Kaya pinadala si Peter, and Peter preached the gospel, at sila lahat, ang kanyang busabay, sumampaltaya at sila lahat inaligtas. Okay? Nabanggit ko lang po, naisingin ko, kasi nakita ko si Lydia dito, mahalaga pag-usapan din niya. Ngayon si Lydia ay successful na na businesswoman. Ano? Sabi dito, she was a seller of purple fabrics. So, siya ay nagbebenta ng mga purple na tela, bukod diyan, siya ay worshiper of God. Kaya naman, nagkaroon siyang favor, binuksan ng Diyos ang puso niya para makilala niya ang tunay na Diyos. At yan ang istorya ni Lydia. Contrast yan dito sa babae na pakikita ko sa inyo. Kung si Lydia ay maginhawa, maka-Diyos at nagkaroon ng favor sa Diyos na binuksan ang kanyang puso at nakilala niya ang Panginoon through the preaching of the gospel of Paul, Apostle Paul. No? Now, punta tayo dito kasi umiikot sila Paul, nangangaral sila ng gospel. Ano? Nangangaral sila ng gospel. At verse 16, ito sabi, it happened that as we were going to the place of prayer, no, a slave woman who had the spirit of divination met us, who was bringing great profit to her masters by fortune telling. Okay. Now, itong si Paul at ang kanyang apostolic team, kasama dito si Dr. Luke. At si Dr. Luke po ang writer ng Gospel according to Luke at nitong Book of Acts. Si Dr. Luke ang writer po na. Kaya nagkukwento dito si Dr. Luke, si Luke na disciples of Jesus, na kasama siya sa team ni Apostle Paul. At one time dito sa
lugar na kanilang tinahak ay nangangaral sila Pablo, then merong isang kabataang babae na may spirit of divination. Ano? Na nakasalubong nila at lumakasalubong sila, abay, pinopromote ang ministry ni Paul. Pinopromote. At sabi dito sa verse 17, she followed Paul and us, and cried out repeatedly, saying, these men are bond servants of the Most High God. Ba't kilala niya sila, Paul? Alam niya na totoong mga lingkod ng Diyos ito. Alam niyo, sabi dito, ay itong kabataan babae, ito merong espiritu ng demonyo eh. Spirit of divination. No? Alam niyo, ang mga may karga na espiritu ng demonyo, yung mga napoposes demonyo, nakikita nila at nakikilala nila yung mga tunay na anak ng Diyos. Kasi ang mga tunay na anak ng Diyos, at lalo na yung mainit sa pananalangin at pagbabasa at pagsunod sa salita ng Diyos, sabi nila, ikinukwento nila, mga former Satanists, former mga tao na dating demon possessed, kinukwento nila na nakikita nila ang mga Kristiyano nagliliwanag na tulad sa bumbilya, may nakalukob na maputing, very bright light, nakala mo'y LED light, nakakasilaw para sa kanila, na nakabalot sa atin. And that glory light is the armor of light na binabanggit sa Romans 13 verse 12 that will protect us. That glory light of the Lord is our armor, covering us, clothing us, protecting us against all the fiery darts, all the fiery arrows of the devil. Maraming attack sa atin, diablo, hindi lang makapenetrate, kaya hindi natin alam na sa isang araw, baka nasa 100 beses tayo inatake, wala lang mangyari masama sa atin. Kasi nga, we are shield, covered, no? By the precious blood of Jesus and covered, surrounded with the glory of God. Yeah, well, protected tayo ng Panginoon. Kung iisa-isahin lang ng Panginoon sa atin, sa isang araw yung pagliligtas niya, baka napakarami. Hindi lang natin alam. Kasi nga, well protected tayo by our God. No? Bukod sa we are covered, protected by the precious blood of Jesus, meron pa tayong literal na glory light or armor of light, glory of God covering us. Yan pong covering niyan ang nawala kay Adam and Eve nung sila ay bumagsak sa kasalanan. Pero through the Lord Jesus Christ, pinanalangin ni Jesus ng mga disciples niya ay muling ibalik ng Ama ang glory. No? Kagaya ng glory na kay Jesus. Nangyari sa prayer ni Jesus, John 17 verse 22. Nandun po yan. Restored na yung nawalang glory, yung nawalang covering, original covering tao, binalik na ng Panginoon sa atin. Imagine, sabi ko nga kamakailan, sa Bible study, lahat ng animals merong nakaatas sa katawan nilang covering. Ang mga ibon, may mga feathers. Ang mga aso sa malamig lugar, may mga makapal na buhok. Ang mga buaya, makakapal ang ginawa ng Diyos, makapal ang kanilang balat. Ang whales, shark, hindi giniginaw sa kahit pa sa icy na lugar, na dagat, hindi sila giniginaw kasi iba yung balat nila. Ang Diyos ang naglagay ng covering niya to protect them from cold, to protect them from dangers. Okay. At tayo naman tao, meron din yan. That's the glory of God. Na nawala nga lang because of the sin of Adam. Pero once you become a Christian, you become a believer of the Lord Jesus Christ, yung glory niyan, ibinabalik. Sinasaklo, binibihis sa atin ng Panginoon. Okay. Alright. So, balik tayo dito. Let's continue to this topic. Itong kabataang babae, kabaligtaran ni Lydia. Si Lydia, asenso ang business niya, nagbebenta ng mga purple fabrics, at very spiritual siya, godly woman, at lalo pa niya nakilala ang Panginoon nung marinig niya ang preaching nila Paul. So, in contrast, ito naman nakasalubong nilang kabatang babae na meron demonyo sa katawan, demonyo ng panghuhula. At ang tawag doon ay spirit of divination. At hindi lang panghuhula, may malalim pang
mission yung spirit of divination. That spirit of divination is a demon. Okay. So ito ay itong kabatang babae ito ginagamit ng kanyang mga amo para pagkakwartahan yung kanyang demon yung kanyang satanic anointing na nagagamit niya sa panghuhula. Sinasamantala ng amo niya naggamitin siya pagkakaperahan. Mukhang business is blooming kasi naghuhula siya. Ngayon, paniwala ang mga tao sa kanya. Kaya nung dumating naman sila Paul, abay, ina-advertise niya ministry ni Paul. Ang tanong, bakit? Siya ay kargado ng demonyo. Pero ina-advertise niya, sabi sa verse 17, she followed Paul and us and cried out repeatedly, saying, these men are bond servants of the Most High God. Mga tunay na lingkod ito, pakinggan niyo sila, who are proclaiming to you the way of salvation. Abay, tama. Kilala niya si Paul. Tama yung sinasabi niya, yung pag-introduce niya kay Pablo, mga tunay na lingkod ng Diyos at nangangaral ng mga tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. Now, ang tanong, bakit? Bakit ito, kargado ng demonyo, ay pinopromote pa niya ang bagay ng Diyos at ang mga lingkod ng Diyos? Bakit? Ang sagot, ganito. Ako na rin ang sasagot. Kasi itong kabatang babae ito, paniwala sa kanya yung town nila, yung lugar nila, no? Marami kang business blooming, mukhang marami nagpapahula dito kasi ganado yung amo niya, naggamitin siya sa kalokohan yun, sa mga panghuhula na yun. No? Kaya kilala siya ng mga tao, well-known siya doon sa lugar nila at nagtitiwala marahil. At dahil nagtitiwala siya, eto na, in-announce niya yung pagdating ng mga lingkod ng Diyos. Maniniwala sila kila Pablo. No? At ipinopromote niya yung gawain ng Diyos. Why? Bakit niya pinopromote yung gawain ng Diyos? Ito ang sagot. Ako na rin po ang sasagot. Sapagkat, pag narinig ng mga tao, nakita nila, tunay na mga lingkod ng Diyos sila Pablo at talagang tunay na gospel ang daladala nila, hindi kagaya ngayon kasi napakaraming gospel ngayon eh. Mga false gospel. Ako, ay ang dami. No? So, pag narinig ng mga tao, itong kabatang babae na may espiritu ng demonyo, maniniwala sila na itong nanghuhula na kabatang babae ay may espiritu ng Diyos. Kasi ang kanyang pinagmamalaki, ipinopromote, ay mga taong may espiritu ng Diyos. So ngayon, lalong makukumpirma sa kanila, sa daya nitong inaanos ng kabataan babaeng may demonyo, na kung itong mga taong ito kilala ng kabataan babaeng manghuhula nito, na ito yung mga tunay na lingkod ng Diyos at kapag nag-preach sila Paul, marami sumasampataya. Abay, totoo ito, kilala nitong young girl na ito. At pinupromote ang gawain ng Diyos. Sa makatwid, itong panghuhula ng kabataan babaeng ito ay galing din sa Diyos. At ito mang kabataan babaeng ito ay lingkod din ng Diyos. Kasi magkakampi sila, pinopromote niya yung mga lingkod ng Diyos. So, kakampi rin siya ng Diyos. That means, mapapaniwala niya lalo ang mga tao sa kanyang panghuhula na siya ay lingkod ng Diyos. Kasi pinopromote niya yung ministry, mission nila Apostle Paul. No? Yan ang deception. Talagang tuso yung kaawin niya. Yung spirit of divination, mapagpangga po. Unang katangian ng spirit of divination ay mapagpanggap. Very deceiving. At nakakover yan. You know? Nakakover po yan. Hindi yan nagpapahalata. Pero this time, ating i-expose yan ngayong gabi. At kung ano yung mga nadaya ng mga churches ng spirit na yan. Spirit of divination. At pag tinignan po natin sa Greek, kung anong ginamit na salita dito sa Acts chapter 16 verse 16 na salitang spirit of divination ay spirit of Python or Python spirit. No? Python spirit. At yan ang ating lilinawan o liliwanagin. No? So, ang divination sa Acts 16:16 sa Greek ay photon. Ano? P, ang pronunciation ay
Ang spelling sa Greek ay P-Y-T-H-O-N. Pero pinupronounce po yan na photon. No? Photon. Photon. Nung yan ay tinranslate sa English, kasi sa Greek at sa Roma, sa mga Greeks and Romans, meron silang paniniwala dyan sa alam nyo sila, napakarami lang Diyos-Diyosan eh. At isa dyan sa kanila pinaniniwalaan yung photon, na snake or serpent, photon. No? At yung photon na yan, ay inilalaraw nila bilang isang napakalaking snake at ganun din, larawan din siya ng dragon. Sa Bible, nililinaw sa atin, sa katulad ng Bible, na ang dragon ay symbol yan, nire-represent niyan si Satanas. Ang tawag kay Satanas ay matandang ahas. Siya yung old serpent, old dragon. No? Okay, na ang maikli na ang kanyang panahon. He will be judged by God. No? Okay, judged by the Lord Jesus Christ. Okay. So, photon means divination or witchcraft. Bagamat ang divination, iba sa witchcraft, pero itong divination at itong mga ginagawa nilang ito, kanilang mga mission ay kaisa ng witchcraft. Magkaibang divination at saka ang witchcraft. No? Ang divination ay nanghuhula, nagpipredict ng future, nanghuhula gamit ang tarot cards, gamit ang reflection sa tubig, gamit ang iba-iba pang bagay, basta related sa panghuhula. At yung panghuhula nila, hindi naman totoo yun eh. At yun ang magpapahamak sa tao. Tandaan nyo, nag-originate panghula kay Satanas din, and the devil is a liar. So, anong nangyayari? Pag hinulaan ng isang tao, at naniwala siya, at ang hula sa kanya, ang sabi dito sa iyong hula, dito sa hula, palm reading, tarot card reading, reading sa reflection ng tubig, at kung ano-ano pa, pag hinulaan at naniwala yung hinuhulaan, mangyayari yung inihula sa kanya kasi nanampalataya siya, naniwala siya na mangyayari yung hula sa kanya. Ang diablo, maloko talaga yan. Una, huhulaan ka. Maganda. Pag pumasok ka sa trap, huhulaan ka na nakakatakot. Sasabihin, hindi ka abot ng 23 years old, mamamatay ka sa isang aksidente, ikaw ay malulunod sa tubig. So, pamula noon, nung narinig mo yun, nagbibilang ka na ng taon, mamamatay na ako. At nag-produce tuloy ng fear sa puso at isip, hindi makatulog, nangayayat na hindi makakain, at nagkaroon siya ng fear, demonic fear, at kapag nagkaroon ng tao ng demonic fear, doon makakapasok ang mga demonyo sa kanya, sa kanyang kaluluwa, sa kanyang soul, sa kanyang mind, will, and emotion, makakapasok sa kanyang physical body, and those demons will possess his body because of that fear. So, kung paniwalaan yung hula, negative or positive, at naniwala siya, posible na mangyayari. Kasi, ano mang paniwalaan natin, whether good or bad, blessing or curses, will come to pass. Sapagkat tayo mga tao, dinikha tayo ng Diyos to believe something. At kung anong paniwalaan natin, i-allow yan ng Diyos na mangyari. Because we believe. Kaya tayo, mga Kristiyan, tinuturuan tayo ng Diyos na ang sampalatayan natin, ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, para walang mangyari sa atin masama at para ang mangyari sa atin, maganda, matupad sa atin ang pangako ng Diyos. Kapag ang pangako ng Diyos ay sinampalatayanan nyo, pinaniwalaan nyo, it will come to pass. Mangyayari yon. What you believe is what will transpire in your life. Okay? Paano kung negative at galing pa sa panghuhula? Pinaniwalaan mo, mangyayari yun. Mangyayari yun kasi pinaniwalaan mo. Magpuproduce yun ng fear, doubt, unbelief, then later on, yung iyong fear na magpuproduce ng sakit, hyperacidity, then ulcer, then cancer, at kung ano-ano pa. Ina-attract mo. Once you believe those demonic words, you are attracting now those demon of sickness and disease.
Yes, kaya dapat alam niyo po yan. Kaya huwag kayong maniniwala sa panghuhula. Fake yan, walang totoo. Kailanman hindi alam ni Satanas at ng mga demonyo ang future ng tao. No? Yung detail the future ng tao, hindi nila alam niya. Well, hindi sila omniscience, hindi sila knowing. Ang Diyos lang nakakaalam ng future natin. Okay? But the devil tries to control our life through panghuhula. Ano? At iba pa. So, ang divination patungkol sa panghula, panloloko, pagsinungaling, at pagbibigay, pagpuproduce, pagdadala ng fear, doubt, and belief sa puso ng tao. No? Yan ang dinadala niya. Whereas, ang witchcraft naman ay patungkol sa pangkukulam, panggagayuma. No? By the way, tama, paggagayuma, paggawa ng mga potion, mga gayumang iniinom, no? At kung ano pa, kinakurs niya mga Kristiyano, ang mga witches ay ina-attack ang mga Kristiyanong nakatalikod, no? Through curses, through kulam, at iba pa. Okay. Now, pero iisa sila, no? Medyo iba lang ang magkaibang assignment. Pero iisang serpent ang kumikilos, iisang ahas ang kumikilos dyan. At yan yung python spirit. Now, yung salitang divinations, Acts 16:16, sa Greek word dyan ay phuton, at dyan galing ang salitang python, snake. Python. Ang python ay, yung regular na python, ganyang kataba yan eh. No? Yung ibang python eh, gasin taba ng poste ng Meralco. No? Giant serpent yan, giant snake. No? Ano ang kalagayan ng python? No? Anong kalagayan nila? Paano sila nang aatake? Okay. Pag-aralan natin yung karakteristik, katanian ng python. No? Una-una, malaki sila. Large size. No? Compare sa ibang mga ahas, napakalaki niya mga yan. Lumalaki yan ng 23 feet. Or 7 meters, no? In length, sa length, at tumataba yan, napakataba. Ngayon, ang katawan ng python ay, malakas po ang katawan yan, strong. Meron silang strong body, muscular body, na kaya nilang pisain ang kanilang biktima. Okay? Pagkatapos, ang kanilang skin ay nagbe-blend sa kanilang lugar na pinagtataguan. Okay? Parang hunyago, no? Kaya hindi mo mahalata. Meron silang ability na i-adapt doon sa kanilang pinagtataguan. Akala mo, damo pa rin, python na pala. These patterns can vary depending on the species. Hindi lahat ng python ganon, pero may mga python na ganon. Alam mo, hunyago, nakikiisa doon sa kulay ng kanyang pinagtataguan. Pang-apat, number 4, ay meron silang heat sensing fits. No? Meron silang small heat sensing fits on their faces. Sa kanilang mukha, meron silang built-in na sensor na nase-sense nila yung init. Kaya pag may dumarating na tao, nase-sense nila. Malakas yung sensor nila na mayroong warm-blooded creature. Kaya yan man ay hayop o tao, alam nila. At ready to attack them. Okay? So, ganyan ang kalagayan. So, itong python spirit, ito ay pumapasok sa mga churches, sa body of Christ, na hindi na mamalayan. Ang python spirit, gumagapang yan ng mahina at patago. No? Patago yan. So, that means, kahit malaki yan, minsan hindi makita kasi nga patago at pagapang. So, ganyan ang attack ng python spirit sa church, sa body of Christ. Patago sila. Undercover sila. At, most of the time, ang ginagamit ng python spirit ay mga Kristiyano rin. Being possessed this python spirit, hindi naman sila possessed by devil or demon spirit, kundi ang napopossess sa kanila yung kanilang mind.
The devil, those demons can possess the mind of the Christians. Kung hindi sila aware, they can possess our minds, no? Through deception. So bakit may mga naging kulto na galing sa kultong preacher, na galing sa tunay na church? Bakit may naging mga cult? Na-deceive sila ng python spirit. Nadaya sila ng mga demonyo na inasign sa Satanas, na na-deceive, nadaya ang kanilang pag-isip. At hindi nila alam that those demons are already possessing their minds. Kinokontrol ang kanilang isip, kaya napapaniwala sila sa maling doktrina, sa maling paniniwala. Kaya yung mga tao na yun, minsan, pag-usapan nyo politiko, no, napakatatalino. Pero pag pinag-usapan nyo tungkol sa Diyos, kala mo may topak na. Diba yan yung pastor sa Davao? Pag pinag-usapan mo politika, napakatalino, kumandidato pa nga Pero pag pinag-usapan mo tungkol sa Diyos, kiniklaim niya, I am the way, the truth, and the life. Aba, yung title ni Jesus, kiniklaim niya. Huwag niyo akong tatawanan. Ang sino man hindi nakaregister sa akin, ang sino man hindi maniwala sa akin, wala kayong buhay na walang hanggan. I believe itong taong ito sincere sa sinasabi niya, but sincerely wrong. Pero sincere siya. Ano siya? Kung tawagin ang tawag dyan, demonic delusion. Deluded yung kanyang mind na may delusion siya na akala niya siya yung talaga sugo ng Diyos at siya yung kapalit ni Jesus. Wala na raw yung olibigado sa pumalit daw siya. No? At paniwala, ako'y naniniwala, paniwala siya at ako'y naniniwala, hindi niya gustong manloko. Sincere siya sa sinasabi niya, pero dahil na-deceive ang utak niya, possible, he's not demon-possessed. But he is demon, nakaka-experience siya ng demon deception, deceiving his mind and his heart. Pwedeng hindi siya demon-possessed. Kaya, kung ano yung pinifeed ng demonyo sa utak niya, paniwala siya, akala niya revelation ng Diyos. See? Sincere siya, sincerely wrong. Kaya, ngayon, naka-establish siya ng cult church at ginagamit siya ng python spirit, nakapasok sa mga manplatea. No? Dati, ang problema lang siya, oneness lang eh. Ngayon, lumala, naging kulto na. So, ganyan pumasok ang python spirit. Now, kapag ang python spirit na possess ng isang tao, he can use that person, mamaniobra niya, to destroy the church para magkagulo sa church. At magkaroon ng division, strife, anger, bitterness, at magkawatak-watak ang church kasi napasok ng python spirit. At yung python spirit sumakay doon sa isang Kristiyano hanggang sa yung Kristiyano yun magrebelde, no? Na-deceive ang utak niya at binulong-bulungan, magrebelde ka na lang, ganito, at dapat ikaw ang pastor dyan, ikaw ayaw kang pakinggan, maghakot ka ng mga miyembro, magtayo ka ng sarili mong church, mga atake. That is one example of how this python spirit attacks the church. No? Mamaya, kaya kita nyo, sabi ay, ito ay yung sumasama sa kakulay ng kanyang pinagtataguan. So ito ay, hindi naman sinasadya nagpapanggap, kundi talagang Kristiyano ito na nasapian ng utak ng python spirit. So, siya ay sumasalimu, ang tawag dito, mingling with those true Christians at para pulyutin ang kasinungalingan ang kanilang pag-iisip, dayain sila. Kahulibilo ito ng mga Kristiyano. Kung anong kulay nila, akala mo hindi ang kulay niya. Ganyan ang python eh. No? Ganyan ang python. Tapos, itong python spirit ay malakas yan, ang katawan niya, kaya niyang pumisa ng tao. Mamaya, babalikan natin yung style niya, paano siya nakaka-atake na, namimisa. Nampipisa ng tao. Okay. So, ang python spirit, pataguyan kung umatake. Hindi yan basta lumalantad, patago. At pag malapit na, sa kanya susunggaban. Nanununggab yan. Hindi yan, wala yang poisonous venom, pero
ang pampatay niya, yung panglingkis, sasakalin ka. Pero, pwede kang kagatin yan, sasakmalin ka kahit sa ulo. At kaya niyang isamuol, kainin yung buong pagkatao ng isang tao na nasakmal niya. Unti-unti yun. Unti-unti. So, isa sa katangian ng Python spirit, very deceiving nga, nandadaya yan, yan demon spirit of Python spirit, ang isang katangian niya, nandadaya yan sa church, na alam nyo ang Python, unti-unti, pag nasakmal niya, unti-unti, na kinakain, pumapasok yung katawan ng tao o ng hayop na kinain niya, hanggang sa lahat, masamuol niya. Kaya niya yung buo, lumalaking bunganga niya. So, ganyan din, kapag nahulog sa isang trap, yung isang tao na nabiktima ng tao o sabihin natin Kristiyano na napasok ng Python spirit, pumasok sa trap, unti-unti, nakakainin ng espiritu ng Python yung katauhan ng biktima. Hanggang sa maposes niya yung tao na yon, yung pag-iisip. At magamit niya sa strife, division, bitterness, at away-away sa church. No? Okay. Na merong strategy ang Python spirit na hindi naman niya gagawing meron siyang style na hindi lang division sa body of Christ ang ginagawa niya, kundi meron siyang style na lasunin ang church. Lasunin, kainin ang church. At pag nakain na niya ang church na yon ay mabubuhay sa kasinungalingan. No? Under the control of that Python spirit. At mamaya, balikan po natin yan. No? So, ngayon, tingnan natin itong Python. Ano? Ang attack niya. Panahon pa ng Reformation, umatake niya yung Python spirit. No? Panahon pa doon. Ngayon, from Reformation hanggang sa ngayon, may mga doctrine na inintroduce sa body of Christ itong Python spirit na poisonous doctrine, false doctrine, at hindi galing sa Diyos, kundi galing sa demonyo, galing kay Satanas. Mamaya tukuyin natin kung ano yung mga doctrine na yan. No? Napasok yan. Doon pala sa Reformation, kumilos na yan. At gumamit siya ng mga famous na tao to introduce that poisonous doctrine sa body of Christ. Hanggang sa ngayon, nasa maraming denomination yung doctrine na yun. Okay? Ngayon, ano ang katangian ng Python pagka siya papatay ng tao? Paano siya pumapatay? Dahan-dahan, hindi halata. No? Di ba ganyan naman ang paraan ng mga false prophet? Clothed in sheep, they are wolves in sheep clothing. Dahan-dahan pumapasok, nag-infiltrate sa church. Dala-dala nila Python spirit. Itong Python, ang talagang papatay niya, pag nahangkab niya ang biktima niya, pupuluputan niya sa katawan. Lilingkisin niya hanggang sa pisain niya ito. Ang lakas niya. Pag nahawakan ka niya gano'n, hindi ka basta makakawala. Malakas nga yan eh. Very strong. At hanggang sa, halimbawa, tao, nalingkis niyan, sasakalin niya yung lungs mo. Hanggang sa maipit ang lungs mo, maipit ang katawan mo, hindi ka makahinga. So, ang strategy ng Python spirit ay pigilan ang tao sa paghinga. No? Isa pang strategy ng Python spirit, pigilan, kaya nalilingkisin, pigilan ang flow ng dugo sa katawan tao. Alam nyo, ang oxygen natin, nagfo-flow sa buong katawan natin, no? Pinapump ng heart, yung oxygen. No? Kaya tayo nabubuhay. Now, yung oxygen na yan, no, umiikot-ikot sa katawan natin, sila ang tagapagdala ng dugo na nagsisirculate sa ating katawan, from the heart, iikot niya sa katawan, paikot-ikot, pabalik-balik, at ang nagtutulak ng dugo ay ang oxygen sa katawan natin. Oxygen. Okay?
Now, yung oxygen, pag nawala, hindi na makaka-flow ang dugo. At yan ang paraan ng python. Sakalin, lingkisin, hanggang sa hindi na makahinga ang biktima, mapisaan lungs, at na-suffocate siya, ang biktima ay pinapatay niya to suffocation, at hindi makahinga, wala ng air na dumadaan sa kanyang katawan, hanggang sa wala na ring blood na nagfo-flow sa kanya, mula sa heart, sa katawan, papunta sa brain. At pag nawala ng flow ng dugo at hangin ang brain, pwede maging mawawala ng consciousness ang tao. Mawala ng ulira. No? Nangyari sa akin yan nung bata pa yung anak kong panganay, si Junjun. Pinasang ko, naglalaro kami, pasang-pasang ko sa likod. Mataba siya nung bata pa. Sakal-sakal ako. Imagine, bata lang siya. Pero mataba siya, mabigat na siya that time. Naka-angkla dito sa leeg ko. Pumasok kami sa kwarto Dadaling ko siya doon sa kanyang kama ng bata. Yung sakal sa akin ganun, alam nyo, split second, nawalan ako ng malay. Naramdaman ko na lang na unti-unti akong bumabagsak at naramdaman ko na tumama yung ribs ko doon sa pasamano ng bed niya. Higaan niya nung bata siya. Nawasak yung higaan, bumagsak sa bigat ko. At buti yung anak ko, doon sa kutsyon lumanding. Ako ang nasaktan siya, hindi. Wasak yung higaan niya. Paano nangyari yun? Nagising na lang ako, nahimasmasin ako, nakaganon ako, sakit. Split second, nawalan ako ng malay. At yung ganong nawalan ng malay, pag umabot ng ilang minutes, pwede ka magkaroon ng injury sa brain, brain damage. No? Yes. Kasi wala nang flow ng dugo, wala nang flow ng oxygen. Kaya yung iba nakokomatos Pag na-stroke tapos hindi nakapag-supply ng dugo sa brain at dahil wala ng oxygen, brain damage. Nakokomatos. So, ganyan ang ginagawa. Pag nawala ng mala, yung sinakal ng python, yan, kakainin na unti-unti. Kasi hindi niya na alam kung ano nangyari at sasamuulin na yung biktima. So, una-una, to be clear, ang hinahadlangan ng python spirit ay yung air, hininga. Pangalawa, yung blood. No? Galit ang python spirit sa hininga, wind, air, galit sa dugo. Okay, punta tayo sa Bible. Ano ang Greek word, ano ang Greek at Hebrew word ng salitang spirit? Sa Holy Spirit, sa New Testament, ang spirit ay pneuma. P-N-E-U-M-A. Pneuma. Sa Hebrew, ang Holy Spirit o ang Spirit ay ruach, no? R-U-A-C-H, ruach. Na parehas sila ng meaning, ruach at saka ang pneuma, no? Ay may magkaparehong kahulugan na ibig sabihin ay wind, hininga, exhalation, no? Breath, spirit, air, breeze, wind. Yan ang ibig sabihin ng ruach sa Hebrew at pneuma sa Greek. So, ang Holy Spirit, no, depende sa context at referring to the Holy Spirit, yung word na Hebrew and Greek sa nasalitang air, breath, wind, ay ikabit mo doon sa salitang holy, yun ang Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit ito ay wind of God, air, breath of God, ito ay anointing of God, hindi nakikita pero makikita mo ang effect ng wind pag tumama sa isang bagay. Yung effect, pero hindi mo nakikita ang wind. Ganyan din ang Holy Spirit. No? So,
kapag sinabing ruach or pneuma, air, breath, breeze, wind, hininga, hangin, and referring to the Holy Spirit, yan ang hinahadlangan ng Python Spirit. Yan ang kalaban ng Python Spirit. Kaya galit ang Python Spirit at gusto niyang hadlangan ang wind, air, breath sa kanyang victim. Sa spiritual, ano ang hinahadlangan sa body of Christ? Ano ang sinisira ng Python Spirit? Huwag makaflow yung Spirit of God. Huwag makaflow ang Holy Spirit. Huwag makapag-manifest ang Holy Spirit sa body of Christ. Yan ang ginagawa ng Python Spirit. No? So, the Python Spirit, this demon spirit, Python Spirit is against the Holy Spirit. Therefore, against ang Python Spirit sa ginagawa ng Holy Spirit. Ano-ano yun? Galit siya sa manifestation of the Holy Spirit. Galit siya, ayaw niya sa power of the Holy Spirit. Galit siya at ayaw niya sa gifts of the Spirit. Yan ang kilos gawa ng Holy Spirit in these last days mula pa doon bumuhos ang Holy Spirit ng Day of Pentecost 33 AD sa upper room sa 120 believers, and until now dumadalo, nagfo-flow, bumubuhos ang Holy Spirit sa mga gustong pagpalain ng Panginoon. At sa church, ang galit na galit ang mga demonyo, itong mga Python Spirit dito, ay doon sa manifestation, power, and gifts of the Holy Spirit. So, straight to the point tayo, ibig sabihin, kapag ayaw mo sa church, kung ikay kabilang sa isang church na ayaw, galit sila sa manifestation of the Holy Spirit, galit sila sa power of the Holy Spirit, galit sila sa gifts of the Holy Spirit, at sinasabi nila, yung mga bagay niya, yung mga gifts of the Spirit, pagpapagaling, speaking tongues, pagpapalayas demonyo, yan ay sa kapangyarihan ni Satanas. Naku po, delikado. Delikado. Ganyan din sinabi ng mga Hudyo, ng mga Pharisees na hindi sumasampalataya kay Jesus. Nung nagpapalaya siya ng mga demonyo, gumagawa siya ng himala. Ano sabi ng mga Pharisees? Matthew chapter 12, verse 24. But when the Pharisees heard this, they said, nung makita at marinig ng mga Pharisees na gumagawa si Jesus ng mga himala, nagpapalaya sa mga demonyo, ang sabi nila ganito, this man, si Jesus daw, cast out demons only by Beelzebul, the prince of demons. Beelzebul, the ruler of the demons. Nagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng mga demonyo. Bahay na ko saan si Jesus. Anong sagot ni Jesus? So against sila sa manifestation. Alam nyo, lahat ng himalang ginawa ni Jesus, hindi galing sa kanya as second person of the Godhead. Remember, sa Philippians 2:5 hanggang 8, na hinubad ni Jesus yung kanyang all power, yung kanyang omnipotent, all powerful, omniscience, all knowing, omnipresence, that can be present everywhere. Hinubad niya lahat yun. Nung siya may katawang tao, very limited siya. Hindi siya present everywhere. Hindi siya all-knowing. Sabi naman agad, Lord, kailan ang end time? Kailan second coming? Kailan ang katapusan? Ewan ko, ang ama lang nakakaalam. Niya, ang mga anghel, hindi alam. Ako naniniwala, yung time na yun, inalis muna niya yung kanyang pagiging all-knowing as a human being. Sapagat tunay siya Diyos, pero siya ay naging human being. At nung siya bumalik sa Ama, lahat ng nawala, ibinalik na uli sa kanya. Kaya ngayon, siya ay omnipresent, omniscient, and omnipotent. Nung siya nagmi-minister sa mundo, siya po ay, ang kinamit niya ay kapangyarihan ng anointing ng Holy Spirit. Acts 10:38, si Jesus gumagawa ng mga kababalagan, doing good, casting out demons, healing those who are oppressed by the devil. No? Because God was with him. Yun ang ministry ni Jesus, nagpo-flow siya sa kapangyarihan ng Holy Spirit. So, ang gamit niya, power of the Holy Spirit. Kaya nung siya akusahan na nagpapalaya siya sa kapangyarihan ng demonyo,
sinagot ni Jesus sa Matthew chapter 12, verse 31 hanggang 32, as sabi ni Jesus ganito, "Therefore I say to you, every sin and blasphemy shall be forgiven people. But blasphemy against the Spirit of God, shall not be forgiven. And whoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, either in this age or in the age to come." Naku, mabigat yan. Sa mga nag-aakusa tungkol sa manifestation, power, and gifts of the Spirit in these last days, lalo na sa mga charismatic churches at Pentecostal churches na inaakusahan ng mga cessationists na ang kapangyarihan daw ng mga continuationists, ng mga Pentecostal charismatic, ay kapangyarihan demonyo. Naku po, nangliliit ako sa inyo, mga kapatid. Kayo mga kapatid namin, mga cessationist believers, we are brothers, kapatid namin kayo sa Panginoon. Pero ingat kayo. Ingat kayo. Kasi si Jesus nagsabi, ang humusga o makusa sa works of the Holy Spirit will be judged by God. Walang forgiveness in this life and in the life to come. Nakakatakot yan. Okay ba bago pa mananampalataya nag-speak in tongues kami, we are baptized in the Holy Spirit, biglang meron mga grupo ng mga denominations sasabi, naku, sa demonyang speak in tongues, kakakilabot. No? Kasi walang forgiveness. Those who are attacking the manifestation, power, and gifts of the Spirit, walang forgiveness. No? Kaya ako naawa sa mga mapaghusga. No? Naawa ako. Kaya mga cessationist brethren, you better study again. Search the scripture. Kasi hindi pa natatapos hanggang ngayon ang kapangyarihan, manifestation, works of the Holy Spirit, and even the gifts of the Holy Spirit. Okay. Now, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7, just as the testimony concerning Christ was confirmed in you. Sabi ni Pablo sa church sa Corinth, na ipatotoo ang Panginoong Hesus sa atin, na ano? So that you are not lacking in any gift, na kayo hindi nga papagkukulangin sa anumang kaloob, as you eagerly await the revelation of our Lord Jesus Christ, hanggang sa ang Panginoon muling mahayag, meaning muling dumating. So, kailan matatapos ang gifts of the Spirit? Pag dumating na ang Panginoon. Yun ang sabi, hindi tayo magkukulang sa panahon natin ngayon. Ito ang panahon na operation, manifestation of the power and gifts of the Holy Spirit. Pero ayaw yan ng Python Spirit. At ang mga churches na cessationists, I tell you mga kapatid, be open. Maging open-minded tayo. Open your heart. Search the scripture. Nasa Bible. Walang sinabi ang Bible na matatapos ang manifestation, power, and gifts of the Spirit. In fact, baligtad niya Yung kinote natin, 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7, sabi, magpapatuloy ang gift Hindi daw tayo magkukulang. Isa pa, Romans 11:29. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi binabawi ng Diyos. Ito sa Amplified, basahin ko. For the gifts and the calling of God are irrevocable. For He does not withdraw what He has given, nor does not He change His mind about those to whom He gives His grace or to whom He sends His call. Ang pagtawag ng Diyos in these last days, tuloy-tuloy pa rin. Tumatawag na maliligtas, tumatawag na magagamit niya sa ministry, at patuloy siya nagliligtas. Kaakibat nito, ang gifts of the Spirit. Kaya magkasama nga yun for the gifts, ano pa? And the calling of God are irrevocable. Hindi nagbabago, hindi binabawi ng Diyos. In these last days, kung paanong ang Diyos ay tumatawag na maliligtas, ganun nagbibigay pa rin siya ng mga gifts of the Spirit. In these last days. Romans 11:29. See? So, ang sabi naman sa 1 Corinthians chapter 4, verse 20, for the kingdom of God is not in words. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita lamang, but in power. In power. Ano sabi ng mga cessationists? Hindi na natin kailangan power ngayon. Ang power na wala yan kasama ng mga pagkawala ng original 12 apostles. Anong meron tayo ngayon? Meron na tayong Word of God. We already have the Bible. So ano pa? Ba't kailangan pa ang power? Ang power nag-manifest lang to establish the Word of God. May sabi sa'yo, ang mga alagad
Read the Bible. Tuwan-tuwa sila. Every time they preach the gospel, nagmamanifest ang power ng Holy Spirit. Healing the sick, casting out demons. Read the Bible. Manifestation sa Book of Acts. Ganyan ang manifestation sa Book of Acts. After preaching the Word of God, nagmamanifest ang healing, power of the Holy Spirit, and they can cast out demon spirits. Kaya tuwa, enjoy ang mga mananampalataya to preach the gospel, although very dangerous at the time, pinapatay ng mga Kristiyano. So, ano sabi sa 1 Corinthians chapter 4, verse 20, "For the kingdom of God is not in words, but in power." See? Ano pa? 1 Corinthians chapter 2, verse 4 and 5. And my message and my preaching, sabi ni Paul, were not in persuasive words of wisdom, sapagkat ang aking mensahe, ang aking mga sermon, ang pangangaral ko, ay hindi sa pamagitan ng mapang-akit, mabulaklak na salita ng karunungan, no, ng tao, kundi, but in the demonstration of the Spirit and of power. Sa pamagitan ng demonstration ng Espiritu ng Diyos at ng kanyang kapangyarihan. Hindi ang message daw ni Paul ay hindi sa pamagitan ng mabubulaklak na salita o ng mga persuasive words, mga mapanghikayat na salita ng karunungan, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos at ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Through the Spirit and power. Okay. So that your faith would not rest in the wisdom of mankind, but on the power of God. Para ang inyong pananampalataya ay hindi nakasalig doon sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kita nyo, sinabi ni Paul sa church, sa Corinth, at sinabi niya kay Timothy, no? Pinayuhan niya si Timothy, holding, sabi niya, Timothy, ingat ka, ganito. Ano? Basahin na lang yung context. Pero basahin natin, 2 Timothy chapter 3, verse 5. Yung huli sinabi ni Paul, holding to the form of godliness. Itong mga taong ito, very religious, holding the form of godliness, mukhang maka-Diyos, but denying the power of God. But denying its power. Maka-Diyos sila, nangangaral din. Bible study rin. But they denies the power of God. Denying the power of God, sabi ni Paul, avoid these people. Iwasan niyo yung mga tao na hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. See? So, dito establish natin na ayaw ang attack ng Python spirit is to hinder the air that we breathe, to hinder the oxygen na siya ikabubuhay ng tao. Ang oxygen na yan, ang breath na yan, na hinahadlangan ng Python spirit sa kanyang biktima, ay ang breath of life, the anointing of God, the Holy Spirit Himself. So, ang mga churches na kinikick out ang Holy Spirit sa church nila at siya sabi, sa mga charismatic at Pentecostal lang yan at sila ay mga false prophet at tayo ang tunay na church established noong 33 AD. Tayo ang tunay na church. Tayo lang ang maliligtas. Ako po, yan ay palatandaan ng kulto. Pag sinabi sila na maliligtas, kulto ka. So, against the Python spirit, he is attacking the ministry of the Holy Spirit in the church, in the body of Christ. Ano pa? Ano pang hinahadlangan ng Holy Spirit, ng Python sa biktima niya? Yung flow ng dugo. Huwag makakit sa utak, huwag makapag-circulate sa ulo para mamatay yung tao. Pag ang dugo, nawala ng circulation ng katawan ng tao sa dugo, hindi nakapag-circulate sa katawan ng tao, mamamatay ang tao. So pag naipit, nawala ang oxygen, wala na rin ang flow ng dugo ni Jesus. See? O ng dugo ng tao. So ano ito sa body of Christ? Ano hinahadlangan ng Python spirit? The manifestation, the power, and the gifts of the Spirit. Ano pa? Ayaw ng demonic spirit, the Python spirit, ang dugo ni Jesus. Why? Galit o takot ang mga demonyo, takot si Satanas sa dugo ni Jesus sapagkat diyan po tayo naligtas. No? At
Pangalawa, ang dugo ni Jesus ay isa sa mga spiritual weapon natin na ina-apply natin. Every time we apply the blood of Jesus, ang in-applyan natin yan ay nagiging protektado ng Panginoon. When we apply it to our family will be under the protection of God. When we apply it to the schools, to the officer, to those offices, to those buildings, nilayas natin, in-apply natin dugo ni Jesus, the blood of Jesus will cover those people and will protect them. And when we declare the blood of Jesus during spiritual warfare, nanginginig ang mga demonyo. Basahin natin Revelation chapter 12 verse 11. Itong dugo na Jesus, dinideclare po ito. Kasamang dinideclare. No? Kaya very biblical yung tinatawag na power of confession, power of declaration. Very biblical po yan. Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it shall eat the fruit thereof. No? Very biblical. Mark chapter 11 verse 23, whoever say to this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart that what he says shall come to pass, he shall have whatever he says. Very biblical. The power of confession. So, ang dugo ni Jesus, kino-confess yan, dinideclare yan during spiritual warfare. And you will overcome the enemies when you declare the blood of Jesus. Basahin natin Revelation chapter 12 verse 1 or verse 11. Revelation chapter 12 verse 11. And they overcame him, the devil, because of the blood of the Lamb, the blood of Jesus, and because of the word of their testimony. Power of declaration, testifying the goodness of the Lord, testifying what the Lord has done in your life, testifying the word of God, evangelizing, preaching the gospel, sharing the word of God, at higit sa lahat, declaring the blood of Jesus. And they did not love their life even when faced with death. Yan ang buhay ng mga mananampalataya hanggang sa kamatayan, no retreat, no surrender. But they overcame the devil through the word of their testimony and because of the blood of Jesus. Kaya ayaw ng Python ang dugo na mag-circulate sa body of Christ. Isa pa, pag nag-circulate ang dugo sa body of Christ, the body of Christ will be cleansed by the blood of Jesus. The body of Christ will once again become holy kung nagkasala. God will sanctify the body of Christ by His precious blood. Dadaloy ang dugo ni Jesus sa katawan ni Kristo. Pag ang individual Christian nagkasala, confess your sins and the blood of Jesus will cleanse you. Yan ang ayaw ni Satanas, the blood of Jesus. No? At ang dugo ni Jesus ang pinambayad para maangkin niya ang church para tayo ay maging pag-aari niya. Binayaran niya tayo through His precious blood. No? Basahin natin ang Acts 20 verse 28. Be on guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers. O mga pastor, alagaan nyo ang mga tupa ng Panginoon. To shepherd the church of God. Pagpastoran nyo mabuti ang church of God, church ng Diyos. Ang church ay pag-aari ng Diyos, hindi pag-aari ng pastor, hindi pag-aari ng board, hindi pag-aari ng sino man tao, hindi pag-aari ng founder ng church. Ang church ay pag-aari ng Diyos. Shepherd the church of God, ang Diyos ang may-ari, which na Kanya binili ng Diyos ng Kanyang sariling dugo. Shepherd the church of God, which He purchased by His own blood. Ang tanong, kailan nagkaroon ng dugo ang Diyos? God is a spirit. And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. John chapter 4, verse 23 and 24. God is a spirit. Paano siya nagkaroon ng dugo? Ang sagot ay ganito. Nagkaroon ng dugo ang Diyos nung siya ay bumaba at nagkatawang tao. And His name is Jesus. Okay? So, ang dugo ni Jesus, He is God, but He became a man. Para magkaroon siya ng dugo, na yung dugong yun ay very unique po yan. Unique. Siya lang ang may ganung uri ng dugo. Bakit? Sapagkat ang dugo niya ay galing sa heaven, ang dugo niya ay hindi na-create through the blood of Adam and Eve. Hindi siya naging tao through the sperm and egg cell of his parents, not through the sperm of Joseph and egg of Mary. Naging tao siya dahil nilimliman ng Holy Spirit si Mary. Sabi ni Mary kay Angel Gabriel, paano ako magdadang tao?
I'm still a virgin, ako ay dalaga pa, engaged to be married. Ang batang-bata si Mary, around 16 or 18 years old. Sabi pinaliwanag ni Angel Gabriel, lilim-limang ka ng Holy Spirit hanggang sa ikay maglihi, magdalang tao, at magbubuntis ka ng batang lalaki. Ang pangalan tatawagin mo Jesus, tatawagin Jesus. The Holy Spirit will cover you. Lilim-limang ka. Naintindihan ni Mary, ganun pala. Mangyari sa akin ang ayos sa iyo sinabi. Tinanggap niya. Yung good news, yung seed, the word of God, na dala-dala ni Gabriel, that seed is the seed of God. That seed is the word of God. That word of God was Jesus. At nung in-embrace ni Mary, mangyari sa akin ang ayos sa iyo sinabi. Immediately, that seed of the word of God entered into her womb and became embryo, naging fetus, baby Jesus. At pinanganak. Without the aid of the blood of Mary and blood of Joseph. Kaya, hindi siya contaminated ng kasalanan ni Adam. Sa karami-raming tao sa mundo, siya lang ang ipinanganak na walang kasalanan kasi hindi siya contaminated sa dugo ni Adam. Yes, okay. So, yan sabi, no? Kaya yung kanyang dugo, sapagkat very pure, holy, sacred, yun ang pinambayad niya. To redeem us. At para tayo ay maging pag-aari ng Diyos. So, the body of Christ, the children of God, tayo po ay God's possession. Hindi tayo pag-aari ng Satanas, pag-aari tayo ng Diyos. Okay? At isa pa, 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light as He Himself is in the light, kung tayo lalakad sa liwanag, gaya naman ni Jesus na lumakad sa liwanag, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So pag tayo daw ay may fellowship, nagmamahalang fellowship with one another, nakikifellowship tayo sa presence ng Diyos, and the blood of Jesus will cleanse the body of Christ. Dumadaloy ang saganang dugo ni Jesus. Spiritual blood is flowing in the midst of God's people, cleansing, sanctifying, making holy the people of God. At kung sino man nagkasala, pinapapatawad ng Diyos. God will cleanse their sins. Kaya ayaw ni Satanas, ayaw ng Python Spirit ng dugo ni Jesus. So mga kapatid, sa konklusyon natin, at ating hirap at lahat natin pag-aralan, ano ang Python Spirit? This is a demonic spirit na umaatake, pumapasok sa mga churches, sa body of Christ na hindi nalalaman ng mga tao sapagkat kalagayan ng katangian ng Python Spirit ay masyado siyang makubli. Secret ang attack niya. No? Then, umi-influence siya ng mga tao, pupulutin ang utak, tataniman ng pride, magre-rebelde, at gagawa ng rebellion sa church, then magsasama ng iba pa magre-rebelde, then madidivide, masisira, mawawasak ang church. Yan ay mga attack ng Python Spirit. At pinakamatindi ng galing pa sa Reformation. After ng Roman Catholicism, pumasok ang Protestantism. At mula doon sa Protestantism, pumasok itong, hindi ko siya sabi evil Protestantism, mga kapatid po natin yan. Ibig ko sabihin, doon nag-start. Doon pa lang, nagsimula na umatake ang Python Spirit. At may ginamit ang Diyos, o may ginamit si Satanas, ang Python Spirit, na preacher, a famous preacher, na nag-create siya ng doctrine. And this doctrine was created by this Python Spirit na nag-inspire sa kanya. Sapagat itong taong ito ay naiinis sa Roman Catholic Church na gumagawa ng mga fake miracles, kaya naisip niya na kailangan malaman ng mga tao at huwag sila magpaloko sa mga fake miracles na ito ng Roman Catholic Church. Ang mga rebulto, ano yung mga pakulo noong araw, ang mga rebulto lumuluha, ang rebulto ni Mary, lumuluha ng dugo. Ano? Ang kamay ni Jesus na nakapako, yung rebulto nakapako, dumudugo rin. At kaya itong tao nito, itong preacher nito, na yamot, sabi niya, kailan malaman ng mga tao na wala nang miracle ngayon.
nag-create siya ng doctrine na hindi niya alam, ini-influensya niya ng Python spirit at nag-create siya ng doctrine na wala ng miracles ngayon kasamang nawala ng mga apostles. Wala na rin gifts of the Spirit, wala na rin manifestation and power of the Holy Spirit. Lahat ng yan ay umalis na at kasama ng umalis na walang original apostles. And let's just preach the pure Word of God. Sola Scriptura. Only the Bible, only the Scripture. And reject the power of God. Hindi yan para sa atin. Para yan sa mga apostles. Let's just preach the Word of God. At pamula noon hanggang ngayon, mayroong group of believers kung tawagin cessationist believers. Ano yun? They reject the manifestation and power of the Holy Spirit. They are rejecting the gifts of the Spirit. But they preaching the gospel. Mga kapatid, din natin sila, kaya naawa ako. Ang laking advantage kung ang manampalataya ay maniniwala at i-embrace ang gifts, manifestation, and power of the Holy Spirit. Ang tawag sa mga naniniwala ngayon sa power, manifestation, and gifts of the Spirit ay mga continuationists. At ang mga churches continuationists ay ang charismatic and Pentecostals, mga born again at iba pa, prophetic churches, apostolic churches, etc. Marami pa, full gospel, kung alam ang katawagan. So, ano ang mas scriptural? Cessationism or continuationism? Of course, mas biblical ang continuationism. Why? Because we still believe in the gifts of the Spirit, we still believe in the power of the Holy Spirit, we still believe in the manifestations of the Holy Spirit. Kaya ang sabi nga ni Paul kay Timothy, holding to the form of godliness but denying its power. Avoid these people. Hindi ko naman sinabi sa inyo, wag niyo nang pansin mga cessationist brethren na hindi yun ang point ko. Sinabi lang ni Paul dito. Ganun kaseryoso si Paul na sinabi ni Paul na for the kingdom of God is not in words but in power. See? Okay, so hanggang dito na lang mga minamahal at nawa, naintindihan nyo ito. Napaka-importante po na paksa ito. Ito ay patungkol sa nangyayari ngayon sa body of Christ. Ano po? So praise God. At I thank the Lord na alam nyo, ako ay napapunta rin po sa church ng cessationist church. Napapunta ako sa continuationist church. At dalawa yung nagdi-disciple sa akin. Yung malapit yung kaibigan sa trabaho at yung naging pastor ko na continuationist, isang cessationist, Church of Christ, na ibang Church of Christ to, very conservative, very legalistic, walang musical instrument. Cessationist siya at isa namang Pentecostal pastor. Bago sila pakinggan, teka muna, pinag-aralan ko ang Bible at na-convince ako kung ano nasa Book of Acts, still, nangyayari ngayon. Ang Book of Acts hindi natapos sa chapter 28. Nagpapatuloy ito. Mapansin nyo, walang conclusion sa Book of Acts. Bakit? Kasi, ang Book of Acts ay hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin. Tayo po ang continuation ng chapter 28 and hanggang katapusan na ng mundo hanggang sa mag-rapture. So God bless everyone and please don't forget to share this video. God bless you all. Heavenly Father, maraming po salamat. You send your word and Lord, yung mga may sakit, heal them in Jesus' name by the power of your words. And Lord, you will set the captives free. You will set your people free from unbelief, from doubt, from fear, from satanic oppression. You will set them free right now in the name of Jesus. And I bind all demonic spirit of those demonic spirit, Python spirit right now na gusto pumasok sa mga churches. In the name of Jesus. Panginoon, maraming po salamat. Pagpalayong bawat isa na nakasama namin sa Bible study. Pagpalayong mo lahat na makakarinig pa nitong video na ito.
Bless your people, Lord. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. God bless you all po.